Message sa aming isang construction worker. Umano, may nahukay siyang kayamanan sa Batangas. Gusto ko po sana magpatulong sa nahukay ko po. Gusto ko po ipa-confirm kung ginto po ba ito. Gusto rin akong ipakita sa inyo ha. Ito ang kalakip na video na kanyang ipinadala. Kuha na ko na diri sa pangpang. May 3 figurin na parang kulay ginto Na isa yung mga figurin, no? Antique ba ni or bulawan? at maliliit na piraso ng makikinang na bato. Naka-jackpot na nga ba siya? Antique ba ni or bulawan? Sa kasagsagan ng pananalasa ni Super Typhoon Karina nitong July 27, nautusan daw ang construction worker na si Daryl na maghukay ng kanal sa kanilang project site sa Batangas. Bigla ko pong nahagod po yung semento. May nakita po ako mga kulay puti na parang itlog po. Akala ko sa rubber, malambot kasi siya. Wax pala yun. Nakakalat din sa hukay ang maliliit na piraso ng makukulay at kumikinang na bato. Kasing laki lang po ng mga butil ng munggo, mga kulay dilaw po. Isa-isa niya ang mga itong pinulot. Tinatanggal po namin yun lahat para makita po namin ang pinakaloob po noon. Doon 2 Buddha at saka yung kubra. Na isa yung mga figurin, no? Antique ba ni or bulawan? Ang 3 figurin na gawa sa metal, nasa 3 inches ang taas at tumitimbang ng mula 20 to 70 grams. Sabi po ng kasamahan ko, sir, na treasure po yan, nabaon ng mga ginto. Kinabahan po talaga ko. Lalo't may kumakalat na kwento na meron daw mga naghahanap ng nakabaong yaman sa construction site na kanyang pinagtatrabahuhan. Nakakita po kami ng mga tao doon. May mga detector po silang dala-dala. Baka ito po yung hinahanap po nila na mga item. May ilang lalaki din daw na lumapit sa kanya. Tapos nagtanong kung saan na po iba yung nahukay kong mga figurin. Pero dahil sa takot, itinanggi ni Daryl na meron siyang nakita. Iniisip ko yung seguridad ng buhay ko ngayon. Baka patayin po nila ako o di kaya saktan po nila ako. Baka ito na po yung binigay ng Panginoon. Mag-aahon po sa kahirapan na buhay ko po. Tubong Surigao ang pamilya ni Daryl dahil walang trabaho ang kanyang misis at nag-aaral pa ang 4 nilang anak. Nakipagsapalaran siya. At pinalad na makahanap ng trabaho sa isang construction company at nadistino sa Batangas. At kung sakaling ginto nga ang kanyang mga nahukay, Pinaka-goal ko, magkaroon po kami ng bahay. Gusto ko rin po na magtayo po ng negosyo para makasama ko po yung mga anak ko. Gusto ko po sir, malaman po talaga ng totoo para mawala na po yung mga haka-haka. ang mga nahukay ni Daryl ipinasuri namin sa metallurgical engineer sa University of the Philippines sa Diliman. Sa visual, may mga signs, no? Yung gold natin, very lustrous siya. Totoo kayang mga antigo ito at gawa sa ginto? Kung sakali mang totoo ang mga ito. At may kinalaman sa ating kasaysayan, handa rin ba siyang isuko ang mga ito sa otoridad alinsunod sa batas? Ma-advise ko, give it to the proper agency, the National Museum. Ang construction worker, nakatakda na nga bang yumaman? Antique ba ni or bulawan? May percent siya ng gold. Ang gintong kasagutan sa aming pagbabalik. Gusto rin akong ipakita sa inyo ha. Ang construction worker na si Daryl, may nahukay na inaasahan niya kayamanan. Nasa yung mga figurin, no? Kuha na ko na diri sa pangpang. Mga piraso ng maliliit at makukulay na bato at 3 figurin. 2 sa mga ito, kamukha ni Buddha. Ang isa naman, figurin ng ahas. Sabi po ng kasamahan ko, sir, na treasure po yan, nabaon ng mga ginto. Gusto ko po, sir, malaman po talaga ng totoo para mawala na po yung mga haka-haka. Pero sakali mang mapatunayan na may halaga ito, may karapatan nga ba si Daryl na angkinin at ibenta ang kanyang mga nahukay? Malinaw naman po na ang employer ang may-ari ng lupa at pinayagan ni employer na magtrabaho itong si employee. Sa ganitong sitwasyon, ang mag-a-apply po dito is yung Article 438 ng Civil Code. Ang mangyayari po nito ay maghahati po silang dalawa. Willing po ako, sir, kasi
Hindi naman po yun akin. Kung sakali na makahukay ng mga talagang artifacts na may kahalagahan sa ating kasaysayan, maganda na lumapit sa ating National Museum dahil sila yung may kakayahan, may kaalaman kung paano i-handle, i-manage ang mga ganitong artifacts. Dapat kapag nakahukay tayo, ganun kagad yung thinking natin. Yung iba kasi kapag nakahukay, binibenta na kagad. Itong nahukay ko, kung may kinalaman po to sa kasaysayan ng ating bansa, yun kailangan po talaga isauli ko yun. Ipinasuri namin ang mga figure sa isang metallurgical engineer ng University of the Philippines sa Diliman. Malakas po yung pakiramdam ko po na talagang tunay po yun. Sumailalim ang mga ito sa elemental analysis gamit ang XRF, X-ray fluorescence spectrometer. Gumagamit siya ng X-rays para ma-determine kung ano ba yung metal or element na nandun sa materials natin. Ang unang sinuri ang figurin na nakaupong Buddha. Matapos isalang sa equipment ng 3 beses, lumabas na May percent siya ng gold, 0.05. Since kakaunti lang yung gold nito, walang value pagdating sa gold. 63% na copper, 33% na zinc, that's brass. ang figurin na ahas naman at ang mas maliit na Buddha. So yung 3 samples natin, naglalaman ng predominantly copper at zinc. Ang mga nahukay ni Daryl, tanso. At least po, nalaman ko po na kung ano talaga ang tunay na resulta para po mawala na po yung mga agam-agam na iniisip ng ibang tao. Ipinasuri rin namin ang mga ito sa isa pang eksperto. Legit siya pagdating doon sa mga simbolismong ginagamit sa tinatawag nating feng shui ng mga Chinese. Yung imahe ng ahas, ito ay ginagamit na pampaswerte sa mga bahay ng mga Chino. Si Buddha kasi isang enlightened being, so nagtuturo siya niyan. In meditative pose, nakaupo siya at nagpapakita, nagsisimbolize ng wisdom. Pagbabaon ng imahe, dinidiscourage yan, no, sa mga Budista. Kasi sacred yun eh. Pero maaari din, baka may naniniwala kasi na kapag binaon yung mga imahe na yun at magtatayo ng struktura doon, baka pampaswerte. Pero may halaga ba ang mga ito? Libo rin yun, no? Kapag binenta mo, may mga collector din kasi na may gusto na mga ganyan. Hindi siya mag-fall under magiging cultural treasure. Kasi nga, pwede mo ba siyang mabili sa mga ibang lugar? Ayon sa isang jeweler, ang halaga ng mga imahen, Mababa lang din per gram ng brass. More or less 50 pesos per gram. habang ang mga kumikinang na bato naman, Kapag diamond siya, once na dinikit mo na siya, automatic tutunog yan. Nasa 3 or 4 lang yung hardness nito. Mababa lang talaga siya. wala rin daw malaking halaga ang mga ito. Ito ay simili. Nakukuha kadalasan sa mga damit na ginagamit sa mga kasal. Tatago ko na lang, gawin ko na lang po itong isang remembrance. Dahil sa mga figurine, no? Antique ba ni or bulawan? Muli, sa isa pang pagkakataon, di lahat ng kumikinang ginto. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.